Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay John Mark Bastida. Shoutout kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mabilis na sumagot si Scar. Pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng mga tao ang mabilis na nagtipon sa ilalim ng tore. Sinulyapan ang lahat, mahinang ngumiti si Han Sanchen, mga kapatid, pagkatapos ng ilang araw na labanan, maraming kapatid ang umalis sa atin, natatakot ka ba? Kung natatakot ako, anong paghihiganti? Hindi ba mas mabuting umuwi na lang ako at yakapin ang asawa ko? Pasensya na, nakalimutan kong kinuha na pala nila ang asawa ko at patay na. Tama, matagal ko na silang gustong kalabanan ng husto. Dati hindi ko sila kayang talunin, pero ngayon may qualifications na ako para labanan sila ng husto. Natural, kailangan kong labanan sila hanggang dulo at maglaro hanggang dulo. Leader, huwag kang magsalita ng kahit ano. Kung gusto mong sipain natin sila, susuyuan natin sila. Kung sino man ang nagsabing hindi, o may takot sa kanilang mga puso, hindi tayo tao. Tama, takot ako sa bola, takot ako, tapos na ako sa kanila. Mariing tumango si Han Sanchen, okay, dahil ang magkapatid ay nagpahayag ng kanilang mga pananaw, kung gayon wala akong masasabi, at lalabanan ko sila hanggang sa wakas. Patayin. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Peklat. Umiiral. Ang koponan ay nahahati sa 4 na kolum, at ang mga tauhan ay kasing pantay-pantay hanggat maaari. Sila ay pinamumunuan mo pa rin, Hyjin, Peiyuan, at Peimo. Oo, pangunahan mo ang unang kolum at kumpletuhin ang deployment ng Frontal City Defense. Oo, nangunguna si Hyjin sa ikalawang hanay, na ang tarangkahan ng lungsod ang punto, na nagbabantay sa loob ng 1 kilometro ng lungsod upang maiwasan ang anumang posibilidad ng gabi o palihim na pag-atake ng kaaway. Naiintindihan ng subordinate, Peimo, nandito na ang alagad. Pamunuan ang ikatlong hanay at magtago sa matataas na lugar sa kaliwat kanan. Anuman ang mangyari kay Hyjin o Daoskar, darating ka para sumuporta sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ng alagad, Peiyuan, umiiral. Ikaw ang mamuno sa ika-4 na hanay. Oo, sumang-ayon si Peiyuan, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya sa pagtataka na ito na ang katapusan ng usapin, at tila walang balak si Han Sanchen na magpatuloy sa pagsasalita. Natarante niyang itinaas ang kanyang ulo, at nagkusa na magsalita, Guro, ano ang ginagawa ko? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hulaan mo. Ay, paano ko ba mahuhulaan? Sige, matulog ka muna. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Matulog. Hinaplos ni Peiyuan ang kanyang ulo, puno ng mga tanong. Lahat ng nasa eksena ay may mga misyon, ngunit wala siya. Hiniling siya ni Han Sanchen na matulog, ngunit kailan ito, paano siya makakatulog? Gayunpaman, lahat ay may kanya-kanyang gawain, at sa sandaling umalis si Han Sanchen, mabilis silang naghiwa-hiwalay, at hindi nagtagal tanging si Peiyuan at ang kanyang kolum ang naiwan sa grupo. Maliit na kapitan, gagawa ba tayo ng mga gawain? Tanong ng isang team member. Binigyan ni Peiyuan ng blankong tingin ang taong iyon, aling palayok ang dala mo kung hindi bukas ang palayok, di ba? Hindi ko narinig ang utos ng pinuno, matulog na tayo. Tuparin ang utos, galit na sabi ni Peiyuan. Tutulog ka na ba talaga? Saglit na nag-isip si Peiyuan. Pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin, huwag mo siyang pansinin, sundin mo ang utos ng pinuno gaya ng nararapat, at matulog ka na. Walang sino man sa grupo ng mga polar bear ang nangahas na magsalita ng kahit ano, ngunit walang nangahas na matulog talaga, kung tutuusin. Anong ginagawa mong tulala? Kapag may sapat ka ng lakas ay mas makakalaban ka. Bilisan mo. Pagkatapos sabihin iyon,
pinaalis ni Pei Yuan ang mga tao, at pagkatapos ay siya mismo ang bumalik sa pader ng lungsod upang samahan si Dao Scar. Nang makitang papalapit si Pei Yuan, ngumiti si Scar, sinabi ng iyong amo na matulog ka na, kung hindi ka matutulog, anong ginagawa mo dito? Malungkot na umiling si Pei Yuan, Tito Scar, kung tutusin, sabay din tayong lumakad sa larangan ng digmaan ng buhay at kamatayan, kaya pagtatawanan mo ako, di ba? Huwag mo bang tingnan kung anong oras na, hayaan mo akong matulog, saan ako matutulog? Bantayan kita, kumikita ka ng walang bayad. Tumawa si Scar, bastos ka. Gayunpaman, dapat may dahilan para ayusin ito ng iyong amo. Dapat kang bumalik at magpahinga sandali pagkatapos mong halos manatili dito. Baka may mahalagang gawain na kailangan mong gawin sa gabi. Noon, ganap na naguguluhan si Scar sa iba't ibang utos ni Han Sanchen, ngunit pagkatapos makipaglaban sa napakaraming araw, sa pamamagitan ng patuloy na pag-verify ng mga katotohanan, masunurin na si Scar. Anyway, napakalinaw ng posisyon niya, tanga siya, kayang gawin ni Han Sanchen kung ano man ang sasabihin niya. Dito lang ako matutulog sa inyo. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Hindi talaga ako makakatulog kung uuwi ako. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, humiga si Pei Yuan sa lupa sa tabi ng peklat at nakatulog. Gayunpaman, ang taong ito ay nagsabi na hindi niya kailangang matulog, ngunit ang labis na pagod ay mabilis pa rin siyang nakatulog pagkatapos niyang mahiga. Sa pagtulog na ito, hanggang sa madilim, misteryosong tinawag siya ni Dao Scar, may lihim na utos ang iyong Panginoon. Lihim na utos. Nang marinig ito ni Pei Yuan, na mahimbing pa ring natutulog, nawala ang antok niya saglit, at diretsyong umupo. Ngumiti si Scar, biro lang, dumidilim na, at malapit ka nang bumangon. Labis na nanlumo si Pei Yuan, bumulong-bulong, gustong sugurin si Scar ngunit naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang seniority, kaya't nakatitig lang siya kay Scar ng may blankong mga mata, pwede kang magbiro ng kahit ano, at hindi ka pwedeng makipagkulitan sa mga bagay na ito. Natulog ako buong hapon. Tumanggo si Scar, at hinagisan ng steamed bun si Pei Yuan, natatakot akong mamatay ka sa gutom. Kung gusto mong matulog, bumangon ka at kumain bago matulog. May galaw ba ngayon? Tanong ni Pei Yuan habang kumakain ng steamed buns. Umiling si Scar, hindi ko alam kung ang mga bastos na iyon ay natakot na mabugbog. Napakatahimik nila ngayong hapon, halos hindi gumagalaw sa kabilang panig. 2 beses na silang natalo sa atin, siguradong matakot sila. Sinabi ni Pei Yuan, nasaan ang aking Panginoon? Hindi ko alam, pagkatapos kong magutos, naglaro ako at nawala, at wala akong nakitang tao sa buong hapon. Sabi ni Dao Scar. Kinain ni Pei Yuan ang huling subo ng steamed buns, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghiga sa lupa. Hoy, pagkatapos ng pakikipaglaban ng maraming araw, bigla itong tumahimik, at medyo nawalan ako ng lakas. Relax, kahit natahimik talaga ang araw ngayon, sa tingin mo ba magiging ganito bukas? Napakaraming tao sa pamilya, although medyo nagdusa tayo sa kamay natin, pero hindi naman fatal na pangyayari. Kapag natapos na silang mag-sort out, gagawa sila ng mas detalyadong plano. Pagkatapos ng plano, mas magiging mahirap lang ang susunod na laban. Sabi ni Dao Scar, humalaklak si Pei Yuan, ano ang kinakatakutan mo? Kung masiraan ka ng ulo, peklat lang na kasing laki ng mangkok. Siya nga pala, Tio Scar, bakit hindi ka na matulog at babantayan kita? Paulit-ulit na iwinagayway ni Scar ang kanyang mga kamay, huwag. Bilang isang commander, kung hindi ako susunod sa disiplina, ano ang mangyayari sa aking mga nasasakupan? Hindi ko pa natatanggap ang gawain ng pahinga, kaya hindi ako makapagpahinga. Tumanggo si Pei Yuan, bumulong, at tumigil sa pagsasalita. Ito ay medyo libre. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating, at itinaas ng dalawa ang kanilang mga mata. Ito ay walang iba kundi si Han Sanchen. Nang makita si Han Sanchen, mabilis na bumangon ang dalawa. Kilalanin ang kakampi. Guro, sinabi ni Han Sanchen, hindi na kailangang maging masyadong magalang, narito ako upang pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Pagkatapos ng mga salita, kumaway si Han Sanchen, at nagmamadaling lumapit ang dalawa. Nakita mo ba ang kampo ng kaaway? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Scar, halos isang araw ko na siyang tinitignan, anong meron?
Yes, Master, ano pong problema? Ano ang pakiramdam mo sa posisyon ng kalaban ngayon? Paano ngayon? Nagkatinginan ang dalawa, hindi lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Han Sanchen. Gayunpaman, sa huli, ang dalawa ay nagbukas ng isa-isa. Tahimik ang posisyon ng kalaban. Oo, Master. Nakangiting tumango si Han Sanchen, tama, tama. Nang makitang walang ibang masabi ang dalawa, nagpatuloy si Han Sanchen, sa tingin mo ba ay walang problema? Sunod-sunod na umiling sina Daoskar at Pi Yuan. Sa totoo lang, pinagmasdan na nila ito ng mabuti, ngunit wala silang nakitang kakaiba sa kampo ng kabilang panig. Pagsapit ng gabi, halos kapareho ng dati ang maraming tropa ng kalaban, pumila man, nagpapahinga sa tent, o nagpapatrolya sa labas, walang problema. Talaga, tumawa ng mahina si Han Sanchen. Nagkatinginan muli ang dalawa at kinumpirma ang kanilang mga opinyon, Master, wala po talaga kaming nakitang mali sa isa't isa. Oo, ito, anong masama dito? Sinabi ni Han Sanchen, syempre may problema, at nawala ang malaking problema. Hindi mo ari ng dalawang monghe na ganap na dalawang talampakan ang taas. Hindi nila naiintindihan kung bakit sinabi ito ni Han Sanchen. Kung tutuusin, kung hindi sila nakipaglaban sa mga kalaban noong weekdays, magiging ganito. Lalo na si Scar, buong araw niyang pinagmamasdan ang kabilang party dito, at imposibleng hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kabilang partido, kaya, ano ang problema sa kabilang partido? Leader, anong ibig mong sabihin dyan? Bobo si Scar, kaya wag mo akong paglaruan, sabihin mo lang ng diretso. Sabi ni Scar, hinawakan din ni Pi Yuan ang kanyang ulo, oo, guro, mangyaring linawin. Tumango si Han Sanchen, actually, simple lang. Let me ask you, kumusta ang laban ngayon para sa kanila? Mula sa pangkalahatang sitwasyon, may mga namatay, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Mula sa kasalukuyang maliit na sitwasyon, nakakahiya na ang pag-atake ay nabigo ng ganito, sabi ni Pi Yuan. Sinabi rin ni Scar, ang pagguho ng lupa ay dapat na anino sa kanilang mga puso. Sinabi ni Han Sanchen, sa kasong ito, hayaan mong tanungin kita, kung ikaw iyon, paano mo ito haharapin? Nagkatinginan ang dalawa nang hindi sumasagot. Ngumiti si Han Sanchen, dapat ba tayong magsagawa ng maingat na inspeksyon sa pagguho ng lupa? Dapat ba nating palakasin ang pagpapatrolya? Paano kung may landslide habang natutulog ngayong gabi? Paano kung hindi malinaw ang imbestigasyon? Kung gayon, magdurusa pa ba tayo kung lalaban tayo sa hinaharap? Nang makita silang dalawa na tumatango-tango, nagpatuloy si Han Sanchen, tama, gayon pa man, naapektuhan ng malaking pagkatalo ngayon, hindi sila dapat tumahimik gaya ng nakasanayan, ngunit dapat ay mas aktibo sila. Am I right? Napakamot ng ulo si Scar, parang dapat ganito. At saka, in the future, hindi lang away ngayon at hindi away. Ang kalaban ay dapat maging handa para sa bukas anuman ang mangyari. Tulad ng pagpupuno sa lupa ngayon, kailangan mong gumawa ng isang bagay upang maghanda para sa laban. Mula sa puntong ito, ang porma sayon ng kalaban ay napakatahimik na ito ay talagang abnormal. Ang mga salita ni Master ay may kabuluhan. Masyado silang tahimik, parang walang nangyari ngayong araw. Sabi din ni Pi Yuan, kung hindi dahil sa paalala ni Han Sanchen, hindi talaga ito mapapansin ng dalawa, pero dahil mismo sa paalala ni Han Sanchen, nadiskubre nila ang kabigatan ng problema. Master, dahil may problema ang kabilang partido, nasaan ang problema? Sabi ni Pi Yuan, bakit si Pi at Yuan, ang iyong mga tao ay natutulog ngayon? Guro, inaasahan mo bang ganito ang magiging reaksyon ng kaaway? Hindi ito inaasahan, ngunit tinansya. Sabi ni Han Sanchen, hindi manghuhula si Master sa mundo. Paano magkakaroon ng ganyang Diyos na kayang manghula? Paghuhukom lang. Tumango si Pi Yuan, paano naghusga si Master? Ngumiti si Han Sanchen at itinuro ang kanyang ulo, pumunta tayo dito. Sa totoo lang, napakasimple lang. Ang kalaban ay nagdusa ng husto sa pagbagsak ng lupa sa pakikipaglaban sa atin, at sa pagkakataong ito ay direktang inaatake sila ng ating hukbong Ant-Man sa kanilang likuran. Kaya't ang kanilang atensyon ay dapat sa Ant-Man. Tama ba ako? Tumango ang dalawa, hindi maiiwasan. Sa araw,
Nakita ko ang grupo ng mga tao na pumunta upang suriin ang pagguho ng lupa noong kami ay naghahabol, ngunit hindi nila sinuri ng mabuti. Pagkatapos, nagpadala sila ng isa pang hukbo upang lapitan ang pagguho, ngunit sila ay umalis kaagad pagkatapos nito, sila ay napakatahimik, ngunit may ganoon. Tumanggo ulit ang dalawa, totoo naman. Ngumisi si Han Sanchen, tama, kaya mula noon ay naghinala na ako na ang mga sinasabi mo sa gabi ay maaaring hindi karaniwan, kaya noong hinirang kita, hindi kita binigyan ng anumang gawain para kay Piyuan at sa ikaapat na hanay. Matulog ka na, guro, gusto mo bang sundan kita at ang ikaapat na hanay sa gabi? Tumanggo si Han Sanchen, bilang apprentice ko, hindi ka maaaring maging masyadong tanga. Tama ka, mayroon akong ideya na kunin ka para magsaya ngayong gabi. Handa ka na ba? Natuwa si Piyuan, handa na ang apprentice. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!